Bakit niya biglang bumaba? Ha? Bakit niya biglang bumaba? Di sa smart nga, di mababaw na. So nandito ngayon tayo guys para masaksiyan ng isang kabalata na naman ng adventures ni Papa Bear Print. Kita nyo yung mga ano ni boss. Siguro nito mga 1 year kami bago sumahod yata nito kasi maraming gagastusan si boss dito. Tapos yung lakad namin, napasok na rin ng tubig. Yung hotel, lubog na rin. Yan sa tapat natin. Yung ano, yung bahay ng kalapate. Tulad ng mga kalapate. Oo, bahay na rin doon. Lugid din sila. Meaning of minds with one purpose, to be subversive. We drop verses of convergence of lyrical merchants, collaborations with Picasso, paint wordscapes, literary masterpieces, create a stroke of genius, portray society with all its profanity, embrace humanity and let God preserve my sanity. But in reality we gotta learn how to love ourselves. It doesn't really matter which way the cards are dealt. Life is a school of hard knocks, it's full of lessons. You win some, you lose some, but don't forget to catch your blessing. Nandito tayo ngayon sa Bicol guys at kasalukuyan tayong dumadaan sa pagsubok dahil sa bagyong Kristen. Nakikita nyo sa video natin na nag-uumpisa pa lang ang paglakas unti-unti ng ulan sa mga di nakakakilala kay Kristen. Hayaan ninyo akong ipakilala siya sa inyo. Si Kristen mga chong at mga tiyang ay hindi tao, hindi bagay, hindi bagyo, kung hindi isa siyang hayop o hayop. Hayop ka? Dahil sa'yo, nangyari sa amin to. Dahil kay Kristen naranasan, una umuwi ng baha, at ako'y basang-basa, nakipaglaban pa ako sa malakas na agos ng baha galing sa sapa. Si Christine ay merong dalang malakas na ihip ng hangin, walang tigil na nag-ulan na naging dahilan ng mabilisang pagbaha na nagpalubog sa iba't ibang mga lugar dito sa Bicol. Sa mga naninirahan sa Bicol ay nagsabi na ngayon lang sila nakaranas ng ganun klase ng baha na sobrang lalim. Dahil sa pagkakaalala ko lang ay mahigit 24 oras na walang tigil ang pag-ulan at ang lakas pa ng patak at habang ako ay nasa trabaho. Itong nilalakaran ko kung napapansin nyo, habang papalapit ka ng papalapit sa dulo, ay papalubog ka rin dahil ang bahay na tinitirahan namin ay mataas ang lupa kaya di inabot ng baha. At kaya ako lumusong sa baha, ay napag-utusan ako sa aking trabaho na kung kaya lang at kung pwede pang puntahan ang pinagtatrabahuhan ko para tignan kung ano nangyari dito. Kasi isa ako sa malapit sa trabaho, kasi ang iba sa aming mga kasamahan, ay lubog na lubog sa baha ang tinitirahan. Boss, malalim pa dyan sa diversion. At nakita ninyo yung nakasalubong ko at nagsabi na malalim pa daw talaga doon sa dulo, pero kasi ako yung tao na naniniwala sa kasabihang ang naniniwala sa sabi ay walang sariling bait sa sarili. Isa kang alamat, pick up! Pero salamat na din sa impormasyon ko sa at tara lakad tayo ulit. Welcome to MY Adventure. Hehehe gago. Pan ka naman eh. Bupan ka pa, boss? Uy, hindi. Tuloy fully language tayo hanggat kaya pa ng paa natin makatapak sa lupa. At hindi pa nalulubog ang ilong natin, tuloy lang kasi di ako marunong lumangoy. Hehehe kupal hihihi. Relax lang. Andahan. Sa banda dito ay hanggang tiyan ko na ang baha dito ang water district ng Baaw, at simula dito ay mababa ang mga bahay kung kaya't lubog talaga sila sa baha.
Alam ninyo dito ka lang makakakita sa Pilipinas ng kahit bagyo na at trahedya na ang nangyari, ay ngiti pa din ang makikita mo sa bawat mukha ng mga tao. Marami mang pagsubok, hirap ng buhay, ay nakaka-proud lang na sabihin ang Pilipino ang isa sa sakalam. Sa mga ganitong pangyayari kasi kung sa ibang bansa, nag-iiyakan na dahil sa nararanasan nila. Samantalang sa Pilipinas, umiiyak lang kami para makakuha ng ayuda o mabigyan ng tulong ng mga nanunungkulan, at yun ang tinatawag na mautak magulang madiskarte o wise divan. Kilala ang Pinoy. Isa ang Pinas sa pinakamahirap na bansa, pero isa din ang Pinoy sa mabilis makarecovered sa kahit anumang pagsubok ng Diyos. Basta ligtas ang pamilya at magkakasama ay wala nang makakapagpatumbas sa Pilipino, dahil ang bayan namin ay ang bayan ng matatapang, madignidad, maprinsipyo at malakas. Adventure. Medyo umahangin na. Makatakot na, anubing ka dito. Kailangan makabalik tayo sa bahay. O hindi, maaari pa itong tumalim. And nga, ano siya sa dibdib ko yan, no? At dito na ang Bicol Petroleum ang pinagtatrabahuhan ko. Grabe, lubog na talaga. Dito lang ito sa San Jose Bao, Camarines Sur, near of Diversion Road. Naisip ko lang siguro mas masaya ang Pilipinas kung lahat ay may pagkakaisa, diba? Kasi napapansin ko pagdating sa kagipitan, ilan lang ang kababayan na maaasahan, kadalasan ilalaglag ka nila. Kasi alam niyo, maikwento ko lang, may isang pagkakataon sa buhay ko na lahat ng bahay sa amin binibigyan ng ayuda, at kami lang hindi nang malaman-laman ko, sabi ng mga tropa. Sabi daw ng mga tsismosang kapitbahay ay wag na daw kami bigyan kasi mayayaman na kami, at doon ko talaga nasabi na ang Pinoy talaga ay may ugaling maninira at manlalaglag ng kapwa Pilipino para sa pansariling kapakanan. Oo, masakit tanggapin mga kapatid, pero isa itong realidad na masakit pero kailangan tanggapin, dahil kung papaniwalain mo ang sarili mo na lahat ng Pilipino ay may pagkakaisa, baka di mo namamalayan ikaw na ang maiisahan ng tinatawag mong kababayan. Malalim na dyan, boss? Malalim na? Ito, boss, mababaw na. At nakita ko itong dalawang kawork ko, shout out sa kanilang dalawa. Auntie Jura at Eric. At napagdesisyonan naming tatlo na maggala-gala muna at enjoyin ang baha. Puta, bumango na dito. Hindi man nakakabot sa na. Ayo. Silipin natin. At dito ninyo din makikita ang store namin na binaha, at pati ang mga ref, at maraming kagamitan pati paninda, ay mga nasira. Grabe.
Sa sobrang tindi ng baha pati Amerikano ay inanod papunta dito sa Bicol. Alam ninyo mga kauso, meron akong short story para sa inyo. Nung bata ako mga kauso, marami akong hindi pwedeng gawin dahil istrikto ang magulang ko at dahil sakitin at mahina daw ang katawan ko kaya bawal akong mapagod, bawal akong gumala, bawal akong lumusong sa baha at marami pang iba. Kaya nung lumalaki na ako, marami akong di natutunan sa buhay. Pero don't feel bad, di ko naman sinisisi ang mga magulang ko dahil pinaghigpitan ako kasi talagang mahal lang talaga nila ako. Ang sinasabi ko lang, dapat pala naging makulit ako. Dapat nung sinasabi nilang wag akong lumusong sa baha, dapat pala lumusong ako, tutal naman mahal nila ako. Mapapatawad nila ako, di sana natuto akong lumangoy na enjoy ko ang baha. Ang sakin lang, kung may gusto kang gawin sa buhay, wag mo nang ipagpabukas o mamaya na lang. Kung may gusto kang mangyari, gawin mo na, wag kang magpapapigil sa kahit na sino, basta wala kang ginagawang masama sa iba, gawin mo ang gusto mo.